Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng 2,000 pisong buwan ng ayuda sa ilalim ng Uplift Assistance Program upang maibsan ang epekto ng mataas na bilihin. Magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kailan magsisimula itong pamamahagi ng ayuda at sino-sino ang makikinabang dito? Cheryl, anunsyo nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung pamamahagi ng karagdagang ayuda para sa mga piling benepisyaryo sa ilalim ng Uplift Assistance sa kabila pa rin niya ng mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa krisis sa Middle East. Ayon kay PBBM, mas bumibigat daw yung pasanin ng bawat pamilya dahil sa pagtaas ng gastusin. Kaya naman kabilang sa bibigyan ng ayuda ang mga mahihirap na pamilya at benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pakinggan natin ang pahayag ni PBBM. Makakatanggap ng isang beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,2 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Gayon din ang 1,2 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Julie, kumusta naman yung naging biyahe ng Pangulo din sa Singapore? Yes, Cheryl, dalawang kumpanya yung nag-commit ng palalawakan yung kanilang investment dito nga sa bansa. Yung isa ay pagpapatuloy daw yung investment sa larangan ng telecommunications, digital services at technology infrastructure expansion, habang yung isa naman ay para sa sektor ng kalusugan or health sector. Humarap din si PBBM kaya Singapore Prime Minister Lawrence Wong na napag-usapan din yung pagpapalawag ng trade and investment ng Pilipinas at Singapore. Sa meeting, binati rin ni Wong ang Pilipinas sa pag-angat bilang upper middle income country. Maituturing daw na matatag yung nagiging pag-unlad ng bansa sa kabila ng kinahaharap na mga hamon gaya ng krisis sa Middle East. Sa ibang issue, ano yung sagot ng palasyo sa umano'y panggigipit kay Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng planong investigasyon daw ng NBI sa anomalya nga dito sa nakaraang 2019 SEA Games? Cheryl, ang tao daw na walang dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Yan yung sagot ni Palace Press Officer Ter Castro kina Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano doon nga sa planong investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Ang sabi ni Castro, mandato naman daw ng NBI at ng iba pang government agencies na mag-imbestiga kahit na hindi sila utusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong pa niya, dahil nga nakarating daw kay Director Matibag itong usapin ng korupsyon, bilang leader ng NBI, ano daw ba yung gusto niyang gawin ni Matibag? Ipagsawalang bahala lang daw ba yung ulat ng korupsyon o kasanga ng investigasyon? Ano rin ang opinyon ng palasyo dun sa takbo ngayon ng impeachment trial? Cheryl, umaasa ang palasyo na hindi magiging madrama, walang drama, walang pagtatago ng katotohanan at walang pag-iwas sa issue dito nga sa gumugulong na impeachment trial. Ang gusto lang daw nila lumabas yung katotohanan. Sumagot din si Castro doon sa sinabi ni Attorney Michael Powa na wala silang kinatatakutan pero tinututulan nila yung paglalabas ng financial records ni VP Sara. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi man daw magic wand ang impeachment, ang magic word naman daw ay truth. Dapat daw ay mapanatili yung katotohanan sa impeachment. At dahil sinasabi din daw ng kampo ni VP Sara that no one is above the law, patunay nga daw dapat na hindi nakatataas sa batas ang Vice Presidente, at kung wala daw kinatatakutan yung kanyang kampo or ang Vice, dapat mas magandang ipakita nila or sila yung magsimula na ipakita na wala talaga silang itinatago. Kumusta na ang paghahanda sa SONA ng Pangulo? Invited ba si Vice President Sara Duterte?
Sa ngayon, Cheryl, ongoing daw yung pagsusulat ni PBBM sa kanyang SONA speech. Tuloy-tuloy din daw yung security preparations ng mga concerned government agencies. Ang palasyo, taon-taon na din naman daw na ginagawa itong SONA, kaya wala naman nagbabago sa kanilang paghahanda. Natanong nga din kanina ang palas kung iimbitahan ba si Vice President Sara Duterte, pero ang sabi nila, ang House of Representatives daw yung nagpapadala ng imbitasyon dito sa SONA, kaya sila yung dapat tanungin tungkol dito. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.